Ngayong panahon na ito, magtatapos na ang ating pagtuturo tungkol sa mga katotohanan, taglay ng Ebanghelyo. Bakit kailangan nating ulit-ulitin ang mga katotohanan ng Ebanghelyo? Ako po'y natatakot na sa ating hanay ay dumarami yung mga taong Kristiyano lamang sa pangalan. Alam ninyo, hindi nila naranasan ang pagliligtas ng Diyos, pero sila ay naingganyang sumama sa iglesia, ngunit wala silang 100% pagkaunawa ng ginawa ni Kristo para sa kanila. Alang-alang sa kanila, ay nagbabaka sakali tayong sa pag-uulit ng pangangaral nito'y maintindihan nila sa wakas. Buksan ng Espiritu Santo ang kanilang pag-iisip hanggang maunawaan nila ano ba itong ginawa ni Kristo at sa paulit-ulit na pagkakapakinig ay sumadya dito sa kanilang kamalayan. Meron po akong realization bilang guro ng Biblia. Ito po ang aking natuklasan, na mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Ulitin ko po, mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Mas mabilis lumaganap ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Totoo po yan. Mas mabilis lumaganap ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Ano't mas madaling paniwalaan ni Eva at ni Adan si Satanas kaysa sa Diyos? Mas madali. Mas madali tayong iligaw. Mas mahirap tayong dalhin sa tunay na daan. Mas madali ang mapahamak, mas mahirap ang maligtas. Kaya sabi ni Jesus, mas marami ang mapapahamak, malawak ang daan para mapahamak. Pero mahirap ang maligtas, makipot ang daan, kakaunti lamang ang dumaraan doon. Gusto ng tao sa maaluhan. Kaya sabi namin, bukod sa ang target namin ay bigyang linaw ito sa lahat ng mga kapatid na humahayo na maintindihan nila ng buong linaw para buong linaw din nilang maipaliwanag. Pero sa likod ng aking isip, meron pa akong padalawang layunin na ito'y maintindihan ng mga taong matagal na sa iglesia pero hindi pa ito ganap na nararanasan. Hindi ito kakulitan. Sinasabi ng mga edukador, repetition is learning. Kaya tayo nagtatapos na sa pagkaalam ko, meron 3 na lamang linggo at tapos na tayo sa mga katotohanan ng Ebanghelyo. Pinag-aralan natin ang tungkol sa biyaya ng Diyos. Pinag-aralan natin ang tungkol sa pagsisisi. Pinag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng sumampalataya. Pinag-aralan natin ang tungkol sa Diyos, ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Nung isang linggo, pinag-aralan natin ang tungkol sa langit. Ano ang ipararana sa atin ng Diyos pag tayo naroon na? Ngunit sa umagang ito, ang tatalakayin ko ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Maraming nag-iisip na ang buhay na walang hanggan at ang langit ay pareho. Sa traditional na definition ng eternal life, ito'y tumutukoy sa nagpapatuloy na buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa Christian eschatology, ito'y iyong buhay na nagpapatuloy sa kabila. Sa mga sulat ni Pablo, ang mga Kristiyano ay makakaranas ng buhay na walang hanggan sa hinaharap. Pero sa sulat naman ni Apostol Juan, ang buhay na walang hanggan ay nagsimula na. Tinanggap mo na. Nasa iyo na. Simula nung ikaw ay magsisi at sumampalataya kay Jesus, tinanggap mo na yung buhay na walang hanggan. Ngayon, kailangan nating bigyang linaw ang paksang ito dahil sinabi natin na meron tayong immortal soul. Merong isang kaluluwang hindi namamatay. Namamatay lamang ang katawan. Humihiwalay ang kaluluwa. Yung tunay na ikaw ay yung kaluluwa. Yung kaluluwa nakatira sa katawan. Ngunit yung kaluluwa ay patuloy na nag-exist, patuloy na may pag-iisip at nakakadamat kamalayan. Yan ang ating tinalakay. Ngayon, ang sabi ni Jesus, bibigyang
Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga taong pupunta sa impyerno, may buhay din na walang hanggan. Kung ang ibig sabihin natin ng buhay na walang hanggan ay never-ending life, parehas pala. Ang sumampalataya at hindi sumasampalataya ay hindi mamamatay. Ano pa itong sinasabi ni Jesus na ibibigay niya sa atin na buhay na hindi natatapos, gayong sadyang nilikha tayo ng Diyos na may buhay na hindi magwawakas? Kailangan kong bigyan linaw ito mula sa kasulatan ngayong umaga. Kung ang masama at ang mabuti, ang sumampalataya at hindi, ay merong kaluluwang hindi namamatay, tila walang pagkakaiba ang hindi sumasampalataya sa sumasampalataya. Ngayon, bilang pasimula ay sasabihin ko na ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tumutukoy doon sa haba ng buhay. Yung salitang eternal, eternal life, hindi naman ito tumutukoy sa kung gaano kahaba. Kundi ito tumutukoy sa kung gaano ito kaganda. Hindi ito tumutugon sa tanong na how long it is. Kundi ito tumutugon sa tanong na how good it is. Sa mga kapatid, hindi ito tumutukoy doon sa quantity, kundi doon sa quality of life. Hindi lamang tayo bibigyan ni Jesus ng mahabang buhay, bibigyan tayo ni Jesus ng isang masaya, kasiyasiya at masaganang buhay. Ang unang talatang bubulayo natin ngayong umaga ay nasa Kolosas Kabanatang 3, talatang 3. Kolosas 3, talatang 3. Sundan po ninyo ako. Napakahalaga ng talatang ito. Ang unang talatang babasahin natin ngayong umaga. Ang sabi dito, mag-uumpisa muna ako sa talatang 2. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ano ang sabi? Ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos kay Jesus. Sa makatuwid, meron pang ibang buhay na tinutukoy si Jesus. Merong tunay na buhay. Sinabi niya dito na, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos. Tunay na buhay. Hindi pa ito ang tunay na buhay. Buhay nga tayo, pero hindi ito at ang uri nito ang intensyon ng Diyos na magkaroon tayo habang panahon. Bagamat, bumuti ang ating kalagayan nang tanggapin natin si Jesus, hindi ba? Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, bumuti ang aking buhay mula nang sumampalataya ako kay Jesus? Pwede bang maging patotoo natin yan, mga kapatid? Na bumuti ang aking buhay na sumampalataya ako kay Jesus. Ngunit hindi pa ito. Hindi pa ito yun. Merong higit pa rito. Merong pang isang buhay na nakatago. Meron pang isang buhay doon sa kabila na mas mainam kaysa buhay natin ngayon. Hindi pa ito ang ultimate life God has promised. Ang tunay na buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Maaaring hindi pa natin malalaman ang kabuuan ng kagandahan nito. Ito'y parang regalong napakaganda ng pagkakabalot. Pero alam natin na hindi lamang balot ang maganda, kundi yung alam natin na napakaganda noon, ibibigay ng Diyos. At nais niya sorpresahin tayo kapag binuksan na ang napakainam na buhay na yon sa kabila. Tiyak na hindi pa ito ang tunay na buhay. Gaano man kaganda ang buhay na nararanasan mo ngayon, meron pang higit kaysa sa kasalukuyan. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron pang higit kaysa nararanasan natin ngayon. Kaya sabi ni Pablo, kung gayon,
Ituon ninyo ang inyong paningin. Ituon ninyo ang inyong iisip sa mga bagay na panlangit. Kasi walang kabagay-bagay ang mga bagay dito sa lupa. Walang kabagay-bagay ang mga bagay na pinahahalagahan natin, pinagkakaabalahan natin, at kinahuhumalingan natin. Sabi ni Pablo, palagi ninyong isaisip ang mga bagay na panlangit. Doon ninyo itungo ng inyong paningin. Yun ang inyong bigyang pansin. Merong 5 bagay na tungkol sa buhay na walang hanggan na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umaga. Pipilitin kong maging mabilis dahil tayo nasanay sa mga mensaheng laging 3 lamang ang punto. Ngayong umaga ay 5, pero hindi tayo magpapakahaba. Hindi naman natin maikakarga si 5 puntong ito ang lahat ng mga bagay na dapat nating malaman. Pero itong 5 ito, ang sa palagay ko'y pangunahin na dapat nating malaman tungkol sa paksaing ito. Una, ang buhay na walang hanggan ay kaloob. Sa Roma 3:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang lumang salin ng Biblia idinagdag pa, kaloob na walang bayad. Sa bagong salin, ang buhay na walang hanggan ay kaloob ng Diyos. Sa lumang salin, kaloob na walang bayad. Sa King James Bible, free gift of God. Sa mga tuwid, ang buhay na walang hanggan ay hindi isang bagay na pwede mong bilhin. Hindi mo walang sapat na halaga para bilhin ito. Ano ang sabi ni Jesus? Makamtan mo man ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay hindi kayang bilhin na lahat ng yaman na pwedeng matamo ng isang tao, kahit mapasakanya man ang buong sanlibutan. Ito'y walang bayad, pero hindi ibig sabihin ito'y mura. Ito'y ipinamimigay na walang bayad. Ngunit ito'y walang katumbas na halaga. Libre, pero mahal. Iniisip ng mga tao na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit kabutihan ang kabayaran ng buhay na walang hanggan. Meron pa ba tayo nag-iisip na ang buhay na walang hanggan ay isang bagay na ibibigay sa iyo ng Diyos matapos mong gawin ang lahat ng mga buting bagay na alam mo? Hindi po. Kaya sa English, for the wages, ano ang wages? Wage, bayad o sweldo, uupa. Ang bayad sa kasalanan, kamatayan. Ngunit, meron bang bayad sa buhay na walang hanggan? Wala. Dahil binayaran na ni Jesus sa krus, kaya ibinibigay niya sa atin na walang bayad, regalo. Walang anuman sa ating mga nagawa ang nagpagindapat sa atin upang tumanggap nito. Kaya sabi ng Biblia, walang dapat ipagmapuri ang sino man. Walang dapat ipagmalaki ang sino. Ang isa ay hindi nakakahigit kaysa isa. Hindi pwede sabihin ng isa, binigyan ako ng buhay na walang hanggan dahil mas mabuti ako kaysa iyo. Walang ganoon. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat. Ngunit sa kabaitan ng Diyos, alam niyo ang sabi sa Biblia, ayon sa kagandahang loob. Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi dahil tayo ay mabuti. Iniisip ng mga tao na sila pupunta sa langit dahil sila ay mabuti. Hindi, dahil ang Diyos ay mabuti. O sabihin mo sa katabi mo, pupunta tayo sa langit dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi dahil tayo ay mabuti. Na bagamat tayo masasama at walang utang na loob, ay pinagkalooban tayo ng Diyos na buhay na walang hanggan noong tayo'y sumampalataya. Huwag tayong maniwala ni mag-akala na dapat tayong gumawa ng mabuti at sa huli
Ang buhay na walang hanggan ay gantimpala. Walang ganun sa Biblia na ang buhay na walang hanggan ay gantimpala. Upa, bayad, premyo. Wala. Ang sabi ay regalo, kaloob na walang bayad. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki. No one should boast, sabi ni Pablo. Walang maaaring magyabang at ang lahat ng kapurihan ay sa Diyos. Kaya sa langit, walang tapos ang ating pagpapasalamat dahil alam natin ang ating kaligtasan ay purong gawa ng Diyos. Wala tayong kabahagi. Kaya nga ang Diyos ay itinanghal na dakila sa ating buhay. Amen? Ang Diyos ay tunay na dakila sa ating buhay dahil hindi tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ngunit tayo nakadistinong pumunta roon. Ang lahat ng iyon ay biyaya at wala tayong anumang kabahagi. Tayo ay mapupunta sa magandang buhay sa kabila dahil ang Diyos ay naging mahabagin at mapagbiyaya. Tayo hindi karapat-dapat. Yun ang dapat mangibabaw sa atin. Tayo hindi karapat-dapat para sa puso natin ay nangingibabaw palagi ang pagpapasalamat dahil hindi tayo karapat-dapat. Pero nasa atin na ang the greatest possession in life. Si Jesus at ang buhay na walang hanggan. Kaya ano ba ang nagpapabukal ng pasasalamat sa ating puso? Sa katapusan ng buwan ay pasasalamat na, araw na ng pasasalamat. Hinihikayat namin kayo na ang bawat pamilya ay magsalo-salo at sa harapan ng hapag ay kilalanin ng Diyos na siyang nagbigay ng lahat ng bagay kasama ang ating buhay ngayon at pagkatapos. Hindi tayo karapat-dapat. Ang biyaya ay dapat nagpapabukal ng pasasalamat. Sa langit, hindi tayo mauubusan. Hindi tayo mapapagod magpasalamat. Uulit-ulitin natin. Uulit-ulitin natin. Yung tunay na nagpapasalamat, inaulit-ulit natin. Ang isang salamat ay hindi sapat. Ang isang araw na pasasalamat ay hindi sapat. Pag titingnan ninyo ang Biblia, sa langit, walang hanggan ang pagpapasalamat. Uulit-ulitin natin. Hindi tayo mapapagod magpasalamat dahil yun ay bumubukal doon sa pagkaunawa na talaga napakabuti ng Diyos. Sa isang makatasalanang katulad ko ay hinango niya, tinubos at binigyan ng buhay na makabuluhan. Ngayon pa lamang at doon sa kabila. Kung ang buhay na walang hanggan ay kabayaran sa kabutihan, ang langit ay mapupuno ng mga taong mapagmapuri. Ulitin ko po, kung ang buhay na walang hanggan ay bigay sa iyo ng Diyos dahil ikay mabait, ang langit ay mapupuno ng mga taong mayayabang at mapagmapuri. Ngunit, dahil ang buhay na walang hanggan ay biyaya, ang sabi ni Pablo, kaya't walang dapat ipagmapuri ang sinuman. Sa totoo, ay pinakita ni Yahweh kay Juan ang isang eksena na mangyayari sa hinaharap na ang mga banal dahil sa kanilang mabubuting gaway pararangalan ng Diyos at sila ipuputungan ng iba't ibang uri ng korona depende sa kanilang ginawa. Ngunit nakita ni Juan na hinubo ng mga banal ang kanilang mga korona at inihandog sa paanan ni Jesus dahil hindi nila maramdamang deserve sila ng korona na yun at ang karangalan na yun ay lahat ay nauukol sa Diyos. Amen? Kahit ang lahat ng korona na pwede natin sanang ipagmayabang sa buhay na walang hanggan, ay huhubuin natin at iaalay natin sa paanan ni Jesus dahil ang makapaglingkod sa Diyos ay biyaya. Amen? Ang makapaglingkod sa Diyos ay biyaya. Padalawang katotohanan, na ang buhay na walang hanggan ay matatanggap lamang sa pamamagitan ni Jesus. Ang sabi niya sa Juan 10:27 at hanggang mga sumusunod, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko
sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Ang huling pangungusap ay sinalin sa Ingles, I will give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang ibinibigay ni Jesus sa kabilang sa kanyang kawan, kundi ito'y isang garantiya na tayo pag-aari ni Jesus habang panahon. Binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay, sabi ni Jesus. At kailanman hindi sila mapapahamak. Kung papaanong hindi tayo maaagaw sa kamay ng Diyos, ay gayon din naman hindi maaagaw sa atin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi na maaaring mawala pa sa atin sa sandaling tanggapin natin. Titiyakin ng Diyos na yun ang katuparan noon ay mangyayari dahil siya ang ating dakilang pastor. Ngayon, sino-sino ba ang kabilang sa kanyang kawan? At papaano natin sila makikilala? Sinabi ni Jesus, nakikilala ko sila at nakikilala nila ako. Kilala ni Jesus ang tunay na kanya. At sabi ng Biblia, tinatawag ko sila sa kanilang pangalan. At kahit bilang ng kanilang buhok ay alam ko. At naririnig nila ang aking tinig. At nakikilala nila ang aking tinig. At sumusunod sila sa akin. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Ang tupa ng Panginoon ay sumusunod sa Panginoon. Dahil kung nasaan ang pastol, ay naroon din ang kanyang mga tupa. Alam po ba ninyo na yung intimacy with God ay isa sa kasama sa buhay na walang hanggan? Ang mapalapit kay Jesus ay dahil tayo'y kanyang kawan at binigyan niya tayo ng kanyang espiritu para ma-recognize ang kanyang tinig. Tinatawag niya sila at sila na may sumusunod. Ang sa Panginoon ay may special na kaugnayan sa Kanya. Kaya't kung sakali mang mapalayo ang tupa sa pastol, walang lugar na hindi siya maaabot ng tinig ng Diyos. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Kung tunay kang Kristiyano, magpakalayo-layo ka man sa lugar na inaasahan mong hindi ka na maaabot ng Diyos. Sa pinakamalayong lugar ay maririnig mo ang kanyang tinig at tinatawag kanya pabalik. Amen? Babalik at babalik ka sa pinanggagalingan ng tinig dahil kilalang kilala mo ang tinig na yon at hindi ka magkakamali na yun ang iyong Panginoon. Hahanap-hanapin mo ang tinig na yon na magiging gabay sa iyong buhay. Maaari kang mapalayo paminsan-minsan. O ngunit magpakalayo-layo ka man sa iyong palagay, walang lugar na hindi ka maaaring maabot o mahanap ng pastol ng iyong kaluluwa ang ating Panginoong Jesus. Palagi mong pakinggan ang tinig na yon at hindi ka masusumpungan ka ng iyong pastol, anuman ang iyong kalagayan, magagalak siya sa iyo. At anuman ang kalat o pinsalang nagawa mo, ay sasabihin ni Jesus, magiging maayos din ang lahat. Sa talatang ito na ating binasa, hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kumusta kayo? Isang buwan at kalahati, sinarhan natin ang ating mga simbahan. Nawalan tayo ng pagkakataong palakasin ang loob ng isa't isa. Itinigil natin ang ating mga cell meetings. Tayo ba'y, sa panahon bang yun ay tayo napalapit o napalayo sa Diyos? Tinatawag ba tayo ng ating pastol upang bumalik sa Kanya? Maaring hindi ka nawala, pero ang puso mo'y napalayo. Maaring naanod ka ng kabalahan mo. Unang pangmundong kasiyahan. Bumalik ka sa iyong pastol.
Kung ikaw ay pagod, bumalik ka sa Kanya at magpahinga. Kilalang kilala tayo ng ating pastor. Alam niya ang nangyayari sa ating buhay. Naway ang buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa iyo nung ikay sumampalataya ay mag-umapaw sa buhay mo ngayon pa lamang. Naway ito'y magbunga ng nag-uumapaw na kagalakan at kasiyahan sa buhay. Naway ang buhay na walang hanggan na tinanggap mo'y magsilbing patikim na kung ano ang langit. Gaano man kahirap ang iyong pinagdadaanan, rejoice in your salvation. Amen? Magalak tayo sa ating kaligtasan. Dahil ligtas na tayo ngayon. Hindi tayo ililigtas ng Diyos. Somewhere in the distant future, ligtas na tayo ngayon. Hindi na tayo ay sa Diyos. Hindi na tayo mawawala sa Kanya. Patuloy ka ba rin bang naniniwala na liban kay Jesus ay walang kaligtasan? Na kay Jesus lamang tayo makakaasa ng buhay na walang hanggan? Tayo pa ba'y patuloy naniniwala na si Jesus ang buhay na walang hanggan? Na kapag tinanggap natin siya, ay tinanggap na rin natin ang buhay na walang hanggan? Patuloy pa rin ba tayong naniniwala na dahil tayo na kay Jesus ay hindi na tayo maaaring mapahamak? Naniniwala pa rin ba tayo na tayo ligtas sa kamay ng Diyos at walang makakaagaw sa atin sa Kanyang kamay? Dapat tayong maniwala na ang ating kaligtasan ay secured. Tayo ligtas noon, tayo ligtas ngayon. At sa walang hanggan, ligtas tayo. Dahil makapangyarihan ang kamay na humahawak sa ating buhay. No one can sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa inyo, wala. Pangatlo, ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugang pupunta ka sa langit. Sa 2 Korinto 5:1, talos natin na kapag nasira ang tahanang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit, hindi masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Guhitan yung salitang sa langit. Meron tayong tahanan sa langit. Guhitan yung salitang yun, mahalaga yun. Ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugang pupunta tayo sa langit sa piling ng Diyos. Lahat ng pag-asang Kristiyano ay nagtuturo sa atin sa langit. Ngayon, upang matupad ang buhay na walang hanggan, kailangan tayong bigyan ng isang uri ng katawang magagamit natin doon. Kasi itong katawang ito ay hindi pwedeng manirahan sa langit. Ang sabi ng Biblia, laman at dugo ay hindi magmamana ng langit. Kailangan paltan itong katawan na ito. At sabi dito, ito'y katawang lupa. Ibig sabihin, ito'y katawang, dito lamang natin magagamit sa lupa. Kailangang iwanan ng katawan at palitan ng isang katawang panlangit. At tayo raw ay igagawa ng Diyos ng isang katawang panlangit. Hindi ginawa ng tao, kundi ginawa ng Diyos, sabi ng talata. Etong katawang ito'y mahina, marupok. Katawang gagamitin natin kapag tayo nasa buhay na walang hanggan. Ang ating katawang lupa ay hindi angkop manirahan sa langit. Hindi. Sa kabanalan ng Diyos tayo magiging abo sa harapan niya. Kailangan itong may kasiraan ay mapalitan na walang kasiraan. Itong makasalanan ay mapalitan ng banal. Itong nabubulok ay mapalitan ng hindi nabubulok, sabi ni Pablo. Ang sinasabi ko ay ito, ang buhay na walang hanggan ay isang uri ng buhay na tinanggap natin sa lupa, ngunit guguguli natin sa langit. Kumbaga, tumanggap tayo ng ticket. Pero ang full satisfaction ay kapag tayo nakapasok na. Halimbawa, ticket sa sinihan. Ticket lang yon. Pero ang ganap na karanasan ay doon na sa kapag ikay nakapasok. Ganon din ang buhay na walang hanggan. Tinanggap natin ngayon,
Ngunit isang bagay na ang full satisfaction ay kapag tayo'y pumasok na sa langit. Yung karapatang manirahan sa langit, yung pribilehiyong makapiling ang Diyos, yun ang ibig sabihin ng walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Masisiyahan ka sa buhay na ibinigay ng Diyos. Sabi dito, verse 2, dumaraing nga tayo sa tahanang ito at labis na pinananabikan ang tahanang panlangit upang kumabihisan na tayo, hindi na tayo matagpo ang hubad. Habang tayo ay nakatira pa sa toldang ito ang katawang lupa, tayo na mighati, dumaraing, hindi upang mawala sa katawang panlupa, kundi upang mapalitan ang katawang panglangit. Sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapalitan ang buhay na walang hanggan. Ano ang sinasabi ni Pablo? May dalawang uri ng katawan. Yung isa ay para daw tulda. Ano yun ang tulda? Temporary. Kapag may kasalan, birthday extension, tulda. Nung araw, ang tulda ay tirahan na ng mga bidwin na mga tao. Yung mga taong ang buhay ay magpalipat-lipat dahil sa pagpapastol ng kanilang kawan. Wala silang pagmay-ari sa lupain. Ang gusto lamang nila ay hanapin kung saan may damo. Kaya ang sabi ni Pablo, ang ating buhay sa mundo ay parang collapsible tent. Temporary. Pero, nananabik naman tayong makatiras na sa bahay, doon sa tahanan na ang mga bagay permanente. Kaya, habang nasa tulda, dumaraing tayo, pero, hindi naman sa gusto na nating mamatay. Sabihin mo sa katabi mo, alam kong hindi mo pa gustong mamatay. Ayan, dahil kahit pa paano, minahal na natin ang katawang ito. Kahit maganda ang buhay sa kabila, ayaw pa nating umalis sa katawang ito. Kahit tayo dumaray at nahihirapan, parang ako nagpagawa ako ng malaking bahay, pero nung matapos ang malaking bahay, ang sabi ko, doon pa rin ako sa lumang bahay. Nasanay na ako ron eh. Ganon din naman tayo. Merong langit na bayan, may bagong tahanan. Ang katawan ay malakas, maganda at masigla. Pero ayaw naman nating lumisan sa katawan ito kahit na tayo ay dumaraing. May ulcer, may rayuma, may Parkinson's, lahat na ng mga nagpapahirap sa atin. Pero tinitis natin dahil ayaw pa natin. O, tanungin sa katabi, ayaw mo pa, di ba? Ang mga bagay sa kabilang buhay ay permanente. Ang kaligayahan, permanent. Ang kagandahan, permanent. Lahat ng bagay doon, permanent. Bawal ang pangit. Sa langit, bawal ang pangit. Pag tayo namatay, lahat ng kapangitan, iiwanan natin sa lupa, kasama na masama nating ugali. Iwanan na natin yan. Dahil sa langit, lahat ay maganda, lahat ay perfect. Kaya, ang buhay na walang hanggan ay hindi ang makarating. Ang buhay na walang hanggan ay hindi isang destinasyon, kundi yung magandang karanasang ipalalasap sa atin ng Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. Ang diin ay wala doon sa walang hanggan, ang diin ay doon sa buhay. Sa langit, ang kagandahan ay hindi kumukupas. Sa unang Pedro 3:5, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay. Ang buhay na iyon ay nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, hindi nasisira, hindi kumukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo. Doon sa langit. Guhitan uli yung salitang, doon sa langit. Sapagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay niyo ang kaligtasang nakalaan sa katapusan ng panahon. Ang pagpapala kasama buhay na walang hanggan
ay nilagyan ng Diyos ng tatlong mahalagang katangian. Una, walang kapintasan, hindi nasisira, hindi kumukupas. Yan ang katangian ng buhay sa kabila. Lahat ay maganda. Walang kapintasan, lahat maganda. Ang problema, ayaw pa natin umalis sa buhay na ito. Ay kahit naman ako'y panda, kahit naman ako'y maitim, kahit naman ako'y pango, ang mahalagay buhay, ayaw pa natin. Bagamat ang pangako ng Diyos ay mas mainam ang buhay dun sa kabila. Isang perfect life. Ang buhay na wala hanggan na isang perfect life with God. Hindi lamang ang makatungtong, kundi ang tamasahin. Ang buhay na wala hanggan na hindi ang makarating o makatungtong, kundi ang tamasahin. Ang kaligayahan, kagandahan, at ang perfections. Pangapat, ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugang makilala ang Diyos. Sa John 17:1-3, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sanlibutan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang isa at tunay na Diyos at si Yesu Kristo ang iyong sinugo. Muli, parihong diwa, babasahin ko isang paragraph ang isang manunulat ay nagsabi ng ganito, eternal life is not a destination, but a relationship. A relationship that is full of life, goodness and blessing, and promise now and in the future. Kaya ang buhay daw na walang hanggan ay ang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos at ang makilala siya. At kapalit noong kaugnayang yun ay isang buhay na puspos ng full of goodness, full of blessing, and full of promise. Makilala ang tunay na Diyos. Makilala si Jesus. Ang pagkilala at pagsampalataya sa Diyos ay kakambal na ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang buhay na walang hanggan sa pagkakilala sa Diyos. Ang makilala sa ang Diyos ay buhay dahil ang Diyos ay buhay, ang Diyos ang makapagbibigay ng buhay at si Jesus ang pinagkalooban ng Ama ng kapangyarihan dito sa lupa na magbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang ang basta maniwala. Ang makilala ang Diyos ay hindi naman ibig sabihin na sumasang-ayon ka sa isip mo na ay may Diyos nga. Hindi po ganon. Kundi ang magkaroon ng malapit na kaugnayan doon sa Diyos na iyong pinaniniwalaan, na totoo sa iyong buhay. Sa salitang Grego, ang salitang makilala ay nagpapahiwatig ng mataas na level ng intimacy. Intimacy. To be intimate with God. Sa makatwid, ito ay nagpapahayag ng isang malapit na kaugnayang may pag-ibig. Kung ang mapahamak ay mapalayo sa Diyos, ang maligtas ay mapalapit sa Diyos at ang magkaroon ng malapit ding kaugnayan sa Kanya. Mahalaga ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Dahil ano naman ang gagawin mo sa buhay na walang hanggan kung wala ang Diyos? Walang kwenta ang langit kung wala ang Diyos doon. Amen? Anong gagawin natin doon? Maligaya lamang ang kalangitan dahil naroon ang Diyos na bukal na lahat ng ating ikasisiya. At pagdating natin sa langit, patuloy pa rin ipakikilala ng Diyos ang kanyang sarili. Patuloy niyang ipamamalas ang kanyang kagandahan. Ang totoo'y bahagyang-bahagya pa lamang ang nakilala natin sa Diyos dahil yung the dullness of our understanding, napakalaki ng Diyos para maiyapos ng ating unawa. Kaya nagpahayag ang Diyos yung revelations ng kung sino siya at para yung kaunting maunawaan natin sa Kanya, isampalatayanan natin siya at araw-araw kikilalanan natin ang Diyos. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia, gusto nating makilala pa ng higit ang Diyos.
Hindi naman ibig sabihin, nakakita ka ng dalaga, ay nagpakilala ka, ako si ganito, ay ito ang number ko, ay kilala ko na. Hindi, umpisa pa lamang yon. Kaya nang tanggapin mo si Jesus, umpisa pa lamang yon. Para magkasintahan, ay nakilala ka, dinala mo sa kanila, may natuklasan ka. Masarap palang magluto. Maya-maya pala, ay masarap palang kakwentuhan. Pero nung asawa mo na, nakita mo na ang maraming kagandahan, pati kapangitan niya. At pagkatapos ng 25 taon na kayo nagsasama, marami ka pa ring bagay na inaalam tungkol sa Kanya. Dahil ang kabuuan natin ay ang Diyos lamang nakakaalam. Kung minsan na yung hindi nga natin kilala ang ating sarili. Ganon din ang Diyos. Babahagya pa ang nauunawaan natin tungkol sa Diyos. At ang walang hanggan ay maaaring hindi sapat sa kawalang hanggan ng Diyos para sa ating maunawaan. Kaya, ang Diyos na nag-establish ng isang love relationship, nag-umpisa dito sa lupa, ipagpapatuloy natin sa langit. Yun ang forever love of God. Iniibig natin ang Diyos at ang Diyos na may nagpapakilala sa atin. Ito ang pag-ibig na tatamasahin natin at mai-enjoy ngayon at sa walang hanggan. Hindi nga ito destinasyon kundi isang kaugnayang nagsimula ngayon at hindi na magwawakas. Nalilito ang mga tagapagsali ng Biblia. Dahil may naniniwala na dapat ang ginagamit na salita sa English ay everlasting, never ending. Kasi yung everlasting, ibig sabihin may pasimula pero walang wakas. Pero yung eternal ay walang umpisa at walang wakas. Pero ang ginagamit talaga ng maraming tagapagsali ng Biblia ay eternal. Ibig sabihin, ang ibinigay ng Diyos sa atin ay yung buhay niya na hindi nag-umpisa at hindi nagwawakas. Nagsimula nung makilala mo si Jesus at tatamasahin mong walang katapusan. Ano ang nawala kay Adan? Nang nasira ang kaugnayan, nang maniwala siya sa kasinungalingan ni Satanas at pag-alinlanganan ng katotohanan ng Diyos. Hindi lamang ang paraiso ang nawala, kundi ang mabuting kaugnayan. Dahil nasira na ang kaugnayan, nawalan na rin sila ng karapatang manahanan sa paraiso at nawala ng karapatang tamasahin ang kasaganaan nito. Ganun ang pag na-regain natin ang paraiso, hindi lamang maayos ang ating kaugnayan sa Diyos, kundi bibigyan niya tayo ng karapatang bumalik at manirahan doon at maranasan ang kagandahan ng paraiso. Kaya yung makasalanan sa krus, ipinako rin kasama ni Jesus, ngunit kinilala si Jesus at sinabi ni Jesus at tumanggap siya ng isang pangako. Ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Nabalik yung karapatang manirahan sa paraiso kahit siya'y makasalanan dahil kinilala niya ang Diyos. Kinilala niya ang Diyos. Kaya paano maririgay natin ang paraiso ay kung ating ire-restore ang ating kaugnayan sa Diyos, kung tayo babalik na may pagsisisi, at kung ating kikilalanin siya na siyang katotohanan at buhay. Hindi lamang maayos ang ating kaugnayan sa Diyos, magkakaroon tayo muli ng karapatang manirahan sa paraiso at maranasan ang lahat ng ina-offer ng paraiso. Gayon ang buhay na walang hanggan. Hindi lamang ikaw buhay at hindi mamamatay, kundi mararanasan ang lahat ng ina-offer ng langit. Maganda at matamis ang langit dahil naroon ang Diyos. Na may pakikisama sa lahat ng kanyang mga tinubos. At ito ang magiging bukal ng kasiyahan magpakailanman. Ang langit ay hindi na langit kung wala doon ang Diyos. Amen.
At kahit ito hindi pa langit, kung narito ang Diyos, langit na ito. Langit na ito. Pangkatapusan, panglima. Ang buhay na walang hanggan ay maranasan na ang buhay sa kanyang kapuspusan. Sa English, to experience life in its fullness. To experience life in its fullness. Akala ko noon, ang diin ngay naroon sa eternal at wala doon sa life. Pero hindi ba, kumbaga, yung eternal ang nagpapaganda doon sa life. Hindi yung life ang nagpapaganda doon sa eternal. Ano nga tawag doon? Modifier? Oh. Kasi, ang Greek word doon sa life ay zoe. At ganito ang sabi ng dictionary, refers to a fulfilled life of joy and prosperity. Zoe o life refers to a fulfilled life of joy and prosperity. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang buhay na pinahaba. Ang buhay na walang hanggan ay hindi buhay na pinahaba, kundi buhay na pinaganda at pinasaya at pinuno ng kasaganaan. Sabi ni Jesus, ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa English version, to have it abundantly, sa pang-Biblia, to have it to the full, King James Bible, to have it more abundantly, New Living Translation, rich and satisfying life. Sa Tagalog, ganap, kasiyasiya, masagana. Kaya pagsamasamahin natin yung kahulugan niyon. Kasi kahit ang mga taga sa pagsalin ng Biblia, hindi makaisip ng isang salita to describe it. Kaya pagsamasamahin na lamang natin na salitang yung Zoe, abundant, full, rich, and satisfying. Gusto ninyo yun? Hindi ba natin pwede sabihin, it's a perfect life? Abundant, rich, full, and satisfying life. Isang perfect life. Hindi quantity of years, kundi quality of life. Yan ang paglalarawan ng Bible sa buhay na walang hanggan. Sa aking pagtatapos. Sana'y sa pamamagitan ng mensahe ito'y naragdagan sa puso ninyo ang pananabik na tamasahin ang buhay na yon. Sa akin definition, isang buhay na walang kulang. Kasi para sa akin, prosperity means without any lack. Yung buhay na walang kulang, yung buhay na wala ka nang hahanapin pa. Hindi lamang puno, kundi nag-uumapaw. Wala nang hinahanap pa. Nagsimula na ba ang buhay na walang hanggan sa iyo? Ito ba isang kasalukuyang pag-aari, present possession, sabi ni Jesus, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Nasa kanila na, tinanggap na nila. Pwede bang natanggap mo na ang isang mahalagang regalo? Pwede bang i-request mo sa nagbigay, Lord, hindi pa Pasko, pero pwede bang buksan ko na at matikman ko, maunti-unti ko na yung tsokolate at saka ko na lang ubusin sa Pasko? Amen? Pwede ba natin sabihin, oh Diyos, binigyan mo na ako ng buhay na walang hanggan. Pwede bang matikman ko na ito at maranasan ko na ito ngayon? At yung full enjoyment of it, kapag ako'y nariyan na, Panginoon. Kung ako may nagmana ng isang malaking kayamanan, Panginoon, pwede bang ibenta ko ang kapraso at ma-enjoy ko na ngayon? Pwede ba tayong magalak sa ating kaligtasan? Gusto kong ipaalaala na meron pang higit na buhay kaysa nararanasan natin ngayon. Hingin natin sa Diyos.
Sapagkat siya lamang ang may kapangyarihang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Si Jesus ang buhay na yon. Si Jesus. Kung nasa atin si Jesus, nasa atin ang buhay. Kung nasa atin si Jesus, nasa langit na tayo, kahit tayo narito pa sa lupa. In His presence, there is peace, there is joy, there is fullness. Amen? In His presence, there is peace, there is joy, there is fullness. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon.